automatic sundo niya yung kanyang amo, pagkayari, simba. Paulit-ulit po na ito po yung ginagawa nila sa araw-araw. Sa isang araw po, hindi po inaasahan yung pangyayari, sila po ay na-aksidente. At yung driver po, ay agaran po siyang namatay dahil siya po ay walang pampagamot. Kasi wala po siyang pera. Pagkamatay po ng driver, napunta po siya sa langit. Pagkayari po ng 3 araw, namatay din po yung mayaman na kanyang amo. Pagdating po sa langit ng kanyang amo, nagulat po siya sa kanyang nakita dahil sobrang gaganda ng mga palasyo doon. Dumating po yung katiwala, siya po ay nagtanong, mabuting katiwala, sabi niya, pwede mo bang ituro yung aking papahingahan at ako ay mamahinga na? Okay, sabi niya. Sumunod po kayo sa akin, sabi niya. May nadaanan silang isang bahay na sobrang ganda. Tinanong niya kung kaninong bahay yon at sinabi ng katiwala, yan yung bahay ng driver mo. Tumanim sa isip niya, nag-speak siya, sabi niya, driver ko pa lang yan, paano na kaya yung sa akin? Nung itinuro sa kanya ng katiwala yung para sa kanya, siya ay nalungkot nung nakita niya. Bukod na sa maliit, hindi pa tapos. Nagtanong siya, sabi niya, baka nagkakamali ka lang, sabi niya. Hindi, yan talaga yung para sa'yo. Paano po nangyari, sabi niya. Yan lang yung naipon mo para sa materyales nung nabubuhay ka pa sa lupa. Kaya ini-encourage ko po yung bawat isa. Kung gusto nyo na maging maganda yung pahingahan nyo sa langit, ngayon pala, magtanim na kayo. Kaya sabi dito sa verse, ang nagtatanim daw ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Sabi naman po dito sa verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Uulitin ko po, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Yung iba kasi nagbibigay pero maraming sinasabi. Baka meron pa po dito, no? Kati Marcel, ngay ka? Binigyan yung kapatid, pero sabi, kung hindi ko yan binigyan, wala yan. Mayroon po kasing ganun. Hindi lang po nangyayari yun sa labas, kahit sa loob ng church, may nagtatanong pa rin. Saan kaya idadala yan? Ang laging ginagamit, pangalan ni pastor. Saan kaya dadalhin ni pastor yan? May mga ganun eh. Kasi hindi natin naiintindihan. Pero pag naiintindihan mo yung pagbibigay, madali lang naman eh. Kasi hindi nila naiintindihan. Sample na lang. Kunyari, si pastor may pupuntahang gawain sa medyo malayo. Sa Jeddah, sabihin natin, pwede ba siyang sumakay ng taxi? Tapos sabihin niya doon sa driver, pastor ako. Hindi na ba siya magbabayad? Automatic magbabayad pa rin po siya. Kahit sabihin po natin may sariling service yung pastor, pag sinabi niya ba doon sa gas station na pastor ako, ililibre ba siya? Hindi pa rin po. Katulad na lang dito sa church, kailangan naman ng mga maintenance dito, yung katulad ng kuryente, tubig. Bahay. Doon po napupunta yung ating nabibigay. Kaya sabi nga dito dapat maluwag sa loob at hindi napipilitan. Napakadali lang po naman pag naiintindihan nyo to eh. Mabilis lang magbigay para sa Panginoon. Para ka lang sumakay ng taxi. Yung katulad ng tithes, 10% yun yung sinasabi. Pag sumakay ka ng taxi,
mayroon po yung metro o kaya may pinag-usapan kayo. Kapag may metro, kung ano yung nakalagay doon sa metro, yun yung babayaran mo. Pero kapag, ano man tawag dito, yung arkila, kung ano yung pinag-usapan nyo, yun yung dapat mong ibigay. Dahil hinatid ka ng maayos at natuwa ka, imbis na 1,000 yung ibabayad mo, ginawa mo pang 1,100. Kasi yung 100 parang pasalamat mo yun o yun yung love gift or giving, ay offering. Kaya tinuturuan po tayo ng verse na to para kung paano yung tamang pagbibigay. At sa pagbibigay po, naniniwala po ako na kapag naunawaan mo, may ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kasi sabi niya rito sa verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit sa inyong pangailangan upang may magamit kayo sa pagkaungawa. Amen? Bibigay sa inyo ng Diyos, hindi lang yung kung ano yung binigay mo, hindi lang yun, o kaya kung ano lang yung pangailangan mo, yun lang yung ibabalik sa iyo ng Panginoon, hindi ganun. Dapat sobra. Kasi kung yun, yung pangailangan mo lang, ang binigay sa iyo ng Diyos, paano ka pa makakatulong sa iba? Kasi sabi rito, para may magamit kayo sa pagkawang gawa. Amen. Kaya, kapag naintindihan mo yung pagbibigay, madali lang. Pero kung hindi mo naintindihan yung pagbibigay, makinig ka muna sa akin ngayon. Huwag ka nang magbigay. Kasi akala mo nakatulong ka, pero hindi pala. Kasi yung binigay mo, tapos pinagkalat mo pa sa buong barangay, yung binigyan mo, hindi na nakatulong. Dahil ng problema na sana, hindi niya na tinanggap. Kaya sa pagbibigay po, kung nangunawaan nyo, pwede po kayo magbigay kasi sa pagbibigay ng tama, may pagpapala. Pero pag nagbigay ka nang hindi mo naiintindihan, maniwala ka sa akin. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon. For example na lang po. May prepare po ako rito $20. Uy, Pero ito po, yung $20 na ito, ibibigay ko po to sa isang tao. Sa isang tao na unang makapagbibigay sa akin ng 50 real pala, sorry. Ay, 20 real. Mayroon po pala akong hawak na 20 real, pero ibibigay ko po ito sa tao na unang makapagbibigay sa akin ng 50 real. Seryoso po ito. Kung sino yung unang makapagbigay sa akin ng 50 real, ibibigay ko po sa kanya ito. Kaya kung gusto nyo, lumapit po kayo rito. Di ba ang bilis ng pagpapala, sabi ko? Sis, sa'yo talaga to. Totoo. Sabi ko, ibibigay ko to sa taong unang makapagbigay sa akin ng 50 real. Kaya sobrang buwan talaga ng Panginoon. Yung pagpapala, ang bilis lang eh. Kapag naiintindihan mo, di ba? Napakabuti ng Diyos. Yung 20 real ko ngayon, naging 50 real na. Amen? Kaya sabi ko nga, dapat naiintindihan yung pagbibigay. Hindi lang basta bigay ka lang bigay. Kaya salamat sa Panginoon. Kung ano man yung hinanda mo, na para sa Panginoon, sige, bago mo ibigay yan, gusto ko itaas mo muna at ating pong ipanalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na kami ngayon, Panginoon, ay makapagbigay para sa iyo. Alam ko, Panginoon, na ito ay hindi mo kailangan. Pero naniniwala kami, Panginoon, na ito ay ginagamit mo para sa kalawak ng iyong gawain. Kaya maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbalik kung saan man po ito nanggaling, Panginoon, sa aming mga company, sa aming mga source, Panginoon. At dalangin ko na ibalik nyo sa kanila ng siksik-litik at umaabaw pa. Maraming salamat sa iyong pupuri sa pangalan ni Jesus. Amen.